Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, naimbag nga rabi. Kada kayo aming kakabsat. Ayan, I kasama. complete you. Kasama na ngayong gabi ako po si Attorney Cam. At kasama ako ko po Thea Petro Corpuz. para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kami po ay medyo marunong sa salitang Ilocano. dahil kami po ay mga Ilocana. Yan. Nakermet. Tama ba yun? Nakermet. Nakermet, kuripot. Oo, pero may ibang mga Kasi mga- nakermet na. Mas makuripot tata ako. mas kuripot ka. Kasi may ibang mga Ilocano, GI. Oo. Galanteng Ilocano. Galanting Ilocano. Yung iba, genuine Ilocano, si Ako yun. Miss Thea Petro Ano, Corpuz yun. tsaka para akong genuine leather. Bakit? Ang kunat talaga. Sila kayo naman, GI yan. Generous Ilocano. Yun. Ayan. Kaya naman po, napag-uusapan lang dahil baka magtaka kayo bakit marunong kami magsalita Oo. ng Ilocano. At marunong din ako ng batiin ng mga kababayan natin sa... Sige nga. Ikaw nga, sa Bicol. Ikaw, alam mo sa Bicol? Naku, nalimutan ko. Sarong banggi. Ano? Ano ba yung sarong banggi? Hindi. Isang gabi. Isang gabi. Oo, yun lang. Kanta yun, di ba? Sarong banggi. Nakakaintindi ako, pero hindi ko masyado makayang i-construct attorney ka. Yes, yung mga kababayan natin sa mga... Nalibog na tuloy ako sa sinabi mo. Nalibog ka na! Nalito na ako. Nalito ka na. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ako naman, marunong din ako ng bumatil sa mga kababayan natin, mga Muslim. Yung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow! Perfect mo ha? Oo, kasi yan ang aking nagtisis ako kung saan pinag-aralan ko kung ano ang nagiging epekto ng isang radio station na may programa ng mga kapatiran nating Muslim sa mga Muslim na komunidad. Yan. Nag-best thesis ako noon. Nung college ba yan? College yan. Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. At ano ibig sabihin nun? Meron tayong mga kasamahan dito na talaga. Ano ibig sabihin nun? Nakalimutan ko na rin. Pinerfect lang. Hindi, pinerfect ko na. Hindi, meron yan. I-search mo. I-search ko ha. Hello, Google. I-search mo yun. Ang ibig sabihin, baka magkamali kasi ako eh. Oo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sige, nakita mo na. Assalamualaikum. Waramatullahi wabarakatuh. Yes. Okay. Parang, so peace be upon you and the yes. mercy and blessings of Mamaya God. sabi ko, alam ko ngayon peace be upon you. Mamaya sabihin natin Parang peace be with you siya and God be with you always. Tsaka nung pumunta kami sa mga parang sa kanilang komunidad, talagang bawal na na of course yung mga suot na mga daring at saka every time na babati ka, yun talaga. Kasi parang ang ganda niyang pambati, attorney ka, masaglit. Ay, naku. Humatching po siya. Pero anyway, kaya nababanggit lang po namin. Pero alam niyo po ba, ang topic natin ngayon, walang kinalaman sa mga kapatid nating Muslim, tsaka sa mga Ilocano nating mga kababayan. Okay. Merong portion, kasi ito may kinalaman sa... Saan? Sa mga motorista. Tsaka hindi lang yon sa mga lumalabag sa batas trapiko. Very very isihan lang natin ngayong Friday. Kasi easy Friday tayo Naalala ko po, first time po, kayo po ba nahuli na po ba kayo ng isang traffic enforcer? Meron po akong kakilala na nahuli ng traffic enforcer na bigla pong naging artista. Ayan. Walang iba kundi si Miss Thea Petro Corpuz. First time namin. First time ko kasi, attorney ka. Kasi si Miss Thea ay naninirahan sa bulubundukin ng Tipolo. Tama ba yan? I live in LA. LA pala. I drive in LA. Okay. I drive around LA, Rizal. Los Angeles? No, Lower Antipolo. Lower Antipolo. Talaga nagpapaikot-ikot lang ako sa bayan ng Rizal, sa probinsya ng Rizal. And then, nagtrabaho. Tapos, nung nalipat dito, sa Pasay. Oo, Pasay City. So, iba na pala ang traffic rules. Hindi naman siguro iba, pero iba yung behavior ng mga sasakyan. At saka yung mga traffic lights dito, medyo nakatago. Pero yung traffic lights na nahuli sa EDSA, diba? Doon sa may ilalim ng tren, ng tren ba yun? O tulay? Ng tren na may obstruction na ng footbridge. Oo. So talagang hindi mo talaga, Hindi kung ko hindi talaga ka pansinin. masyado nagbabiyahe along EDSA, hindi mo siya mapapansin. Eto na nga, wala pa ata tayo 1 month
Wala pa lang 1 month Training pa lang tayo. Nagka-train pa lang po kami dito. Tapos, Hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta nun. Oo nga, bakit kita kasama? Baka mag-exam tayo nun. To begin with, ba't kita kasama? Oh. Baka mag-exam tayo sa KBP nun. taga Cavite ka, taga LA. Oo. Ba't kita kasama? Oo nga eh. Ito na po. Ito na, so nagda-drive. So, syempre, di ba, ang kadalasan naman kapag ikaw ay nagmamaneho, basta yung kung ano yung sinusundan mo, yun lang din yung sundan mo ng galaw, di ba? Drive. So, nagda-drive, umabansi yung nasa harapan, umabansi rin ako. Tapos, meron ng harang. Ha? May pinara na po kami. Oo, pinara. Disregarding traffic signs. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, ma'am, red light na, dumiretso ka pa. Parang beating the red light. Beating the red light daw ako. Beating the red light po? Asan po yung traffic light? Asan yung traffic light? Di mo napansin. Oo. So ako naman, naging potato po ako sa gilid. Naging patatas po ako. Hindi ako kasi ako po wala po sasakyan. So hindi mo rin nakita yung traffic light. Oo, so hindi ako aware sa mga ganon. Tapos first time din, nakisakay na nga lang, nahuli pa. Ganon. Ako naman natense ako, sabi ko, ano ba, may sakay ako, tapos mahuli ako. Such a hassle, nakakahiya sa kasama ko. Sabi kong ganyan. Yung sasakyan ni Miss Thea nun ay talagang nakitang-kita yung mga... Oo, kita. Hindi siya yung heavily tinted. Hindi eh. So, kita yung loob. So, sabi, patanga-tanga itong dalawang doon. Nakipag-usap yung isa naging patatas, no? Naging estatwa lang doon. Pero honestly, hindi ko napansin talaga yung traffic light na nakastop na doon. So, sabi ko, okay, ano gagawin niyo po sa akin? Hanggang sa, hindi ko na alam kung ano mamang na mararamdaman ko kasi si Miss Thea Pecho, umiyak na talaga siya noon. Kasi natitense ako. First time ko nga kasing mahuli. time. So, alam mo yung pagka naka-men in uniform, sabi, diba? tapos talagang, ang nakita ko naman sa kanya, talagang very humbling experience na, I'm sorry so sorry. Hindi ko nakita. I'm so sorry. Kasi first time ko nagbiyahe. Sabi ko, ngayon lang po ko na po. Which is totoo din naman, di ba? Which I like about yung mga traffic enforcers natin dito. Napapakiusapan kapag ka talagang mahinahon ka, you admit of your fault. Hindi ka naman nahinahon, talagang humahagulgul na po siya noon. Parang alam mo yung nakakommit siya ng crime na pwede na po siya arestuhin nang walang warrant of arrest. Warrant po siya dahil nag-beating the red light. Yung parang anytime dadalhin na po siya sa the Netherlands. Yung kaba ko noon, halos lumabas na yung puso ko. Sobrang kaba. Pero sabi, sige, mag-ingat na lang po kayo sa susunod. At tandaan nyo na po kung saan mga nakapwesto yung mga traffic lights. Yes. So first time yun na nahuli. And then, it never happened. Again, very good. So you should always learn your lesson. Kasi di ba, kapag inulit mo yung same mistake, second, third, ay parang ano na yun. Di ba? That's some kind of stupid daw, sabi nila. Kasi dami pa daw mistake, iba naman. Pero honestly, attorney, stress talaga ako nun. Correct. Oo, ako diba? naman parang nahuli ako, swerving ba yun? Yung mga ganon. Talaga? Oo. Ano sabi? Ay! Di ba? Nahuli kayo. Ano yun? Sa Manila. Ano? Di ba? Kinutongan ka. Ayan nga yata yung sa swerving. Yun. Oo, yata. Yun yata yung dahilan. Kasi parang... Nalito ka naman nun kung sa taas ka madadaan sa baba. o sa baba. Parehas lang naman ang tagus yun. Pa-FEU ka. Oo, tapos sabi... Talagang ba yun? Oo, di ba, no? Hinuli ako. Nag-usap na naman yung dalawang tita. Anong nakaraan? May anesthesia po kasi na tatlong, CS, tatlong anesthesia. Nakalimutan ko. Ikwento mo nga, ano nangyari? Kasi, actually, litong-lito ka nga nun, Attorney Cam. Tapos, syempre, dahil nga gusto mong matunton kung saan ka talaga dapat dumaan ko sa kanan o doon sa baba. So, hinabol mo kung saan ka pwedeng magtanong. And may nakita kang traffic enforcer. Yes! Imbes na tulungan ka, higay ka, hinuli ka. Sabi ko, sir, saan po ba? Pababa po ba? Or ano? Ay, hindi ho. Sabi sa kanya, swerving ho yung ginawa ninyo. Sabi ko, nagtanong lang naman ako di ba? Sabi niya, tsaka anong oras na ho ba? Ayun, merienda time na sila, attorney ka. Unang hiningi sa'yo parang 100. Tapos binigyan mo na lang ng 50. Tapos parang, nung pinuntun mo, sa ilalim ka nga dumaan. Tapos, ano pa po ako nun, ha? Ano pa po ako nun, hindi pa po ako abogado. Wala pang kamalayan. Ganyan tayo. First time ko din yun inosentehan natin. So only to realize, nung pinadaan ka niya sa ilalim, sabi ko, parehas lang naman kung nagtaas ako sa ibabaw o sa ilalim. Isang lusutan So lang. in short, na 50-hang ka, no? Kaya tinandaan. 50 na mo, parang di 50 yun. 100. Oo, mga 100 nga yata. So ako naman, di pagkakamali ko, sorry po. Tsaka ako naman, baka naman talagang lunchtime na talaga. Diba? Merienda time yun. Oo, ay merienda pala. Yun. Oo, kasi bumalik ka, no? First time ko, hindi ko rin alam na
Ganun pala yun, no? Oo, yung ilalim tsaka ibabaw, isa lang naman. Hindi, tsaka no, knowing na may mga Oo, may nandidilihensya talaga. Hindi naman natin kasi nilalahat, ini-expect. tsaka hindi natin nilalahat. hindi May naman mga lahat. marami pa rin matitino. Oy, oo. Sobrang helpful din ng mga traffic enforcers kasi Attorney Cam, di ba, ilang beses na rin ako nasiraan, nagka-problema, nagka-aberya sa sasakyan, along EDSA, Manila. Ako din, minsan merong mga checkpoint na chinek yung aking ORCR, hindi yung papel, lisensya. Lisensya ko. Tapos biglang, may naipit kasi ako doon na pera. Doon ko inaipit yung mga pera ko. Kasi yun in case of emergency. Meron hindi kang naman- nakatago. Correct, Parang correct. may 1K ako doon Parang na itinatago mo sa sarili emergency. mo din. Ngayon, Correct. pag nung na-checkpoint ako, sinabihan ako na, ay ma'am, wag po kayo maglalagay ng mga ganito kasi baka isipin nila, ito po Amin na, ay, kanila na. hindi, ito po ay binabribe mo sila. So, in fairness naman sa mga Oo. iba, merong mga matitino, merong baka nagugutom lang. Oo. Nagugutom. Sana sinabi nyo, parang nag-drive-thru tayo pareho. Anyway, ito naman itong mga batas sa trapiko na to, nakalagay na po yan sa, of course, sa Land Transportation Office website nila kung ano yung mga specific violation. Yes. At hindi lang yon, meron din tayong mga local ordinances. Yan. Yan, huwag natin kakalimutan kasi aside from the mga National, traffic may rules and local. regulation from the national, meron din sa mga local ordinances. Kaya mamaya, papakita natin yung nag-trending. Yung nag-trending na nagkaroon ng traffic dahil sa kanya. Nagka-traffic dahil sa kanya. Ano kaya ang maaaring consequence, no? Sa pagbabalik po, Nasiraan ba siya? saan banda? Mamaya hindi ko sure. Sige. Papakita natin Okay. mamaya. Ibitinin lang natin sila. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. At Thea Pecho Corpuz. Diyan lang po kayo. Ilan po munang mga paalala. DZRH, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. At ako po, Thea Pecho Corpuz. Bago po natin ipagpatuloy ang ating usapan, eto muna. Balita mula kay RH27 Noche Kakas. Lalaki, inaresto ng National Bureau of Investigation matapos ireklamo ng rape ng 3 minor de edad. Kabilang na po ang 2 sariling anak. Parang adik to Sa Paranaque, nakatira ba to? RH27 Noche Kakas, balita mo nga, Noche. Attorney Cam, arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang lalaki matapos pa ulit-ulit naghasain ng 3 dalagita kabilang na ang 2 sariling anak sa lungsod ng Paranaque. Sa isang press conference sa tanggapan ng NBI, sinabi ni NCR Director Attorney Ferdinand Labin na aresto nila ang rape suspect sa Barangay Baclaran kung saan pumalag pa ito sa pag-aresto. Nagugat ang hot pursuit operation sa reklamo ng 3 biktima. 2022 pa umano nagsimula ang kahayupan ng kanilang ama. Tinatakot umano sila na papatayin ng kanilang ama kapag nagsumbong. Sa tulong naman ng kanilang kuya o kapatid na lalaki, naglakas loob ito na magreklamo sa NBI kaya naaresto. Depensa ng suspect, naglalambing lang umano siya sa kanyang mga anak. Sa ngayon ay nakadetain na ang suspect. Areta 27 na chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH27 Noche, hindi ba ito droga? Lango sa alak? Wala pa, hindi pa na Kasi I doubt na naglalambing lang sa anak. Naglalambing kasi daw nung maliit pa siya, ganun daw siya inaalagaan ng kanyang nanay. Tinatanong ko nga ganun ba kung naglalambing ang iyong nanay inahawakan ang iyong ganun? Oo, ganun daw. Kaya sabi ko nga nako mukhang pero yun nga ang desidido yung 2 anak kasi yung pangatlo na dalagita, yung minor de edad ay anak naman ng babae nung kinakasama. So 2 anak at 1 anak ng kinakasama niya. Yes, oo. Yung 2 anak nagsumbong doon sa nalaman kasi ng kuya, tapos yung kuya, yung kapatid na lalaki nung 2 sariling anak na nagsumbong sa kayang biological mother pero hindi pinaniniwalaan ng ina at bagkos yung lalaki na, yung kapatid na ang nagpasaklolo sa NBI kaya naaresto yung suspect. Tinatanong ko nga kanina kung ikaw ba ay nagdodroga, hindi naman daw. Okay. Pero ang binabanggit tuwing nalalasing
yung ama pinaglalaruan yung dalawang anak. Oh, okay. Anyway, meron namang, again, presumption of innocent until proven guilty. Ayan. Pero, Yes. ang medyo Disturbing. nakaka-alarma lang, no? Kasi kami ni Miss Tea Pecho ay May anak. may anak din, no? At hindi maganda Oo, itong kaya- mga balitang ganito, no? Ang binabanggit nga ng NBI kapag ganon kailangan pagka merong reklamo yung anak bigyan para hindi na tumagal. Biro mo 2022 pa nangyari pero ngayon lang 3 nga years. na-push out After 3 years. dahil sa naglakas loob yung kapatid na lalaki na bisumbong na yung ginagawa na Kahalayan. Maraming salamat, Noche Kakas. mga dalawa Atty. Cam at Miss Tea. Yan po. Thank you so much, RH27 Noche Kakas. Anyway, sa pagpapatuloy po ng ating topic, ito na po yung isang viral video kung saan ito po ay kumalat sa social media. Viral nga, di ba? Oo, napag-usapan. Napag-usapan, napanood at nakita, dumaan sa feed ninyo ang isang naka-costume na green snail. Wow, suso! Suso, pero kulay green. Green. Na nag-cause ng traffic dyan po sa may Cebu. Yan. Pa-play nga po RHTV. Kakasuhan si Snailman vlogger Boss LB dahil sa umano'y pagiging sagabal nito sa daloy ng trapiko sa isang highway sa Consolacion, Northern Cebu. Sa viral video, makikitang gumagapang sa gitna ng highway ang vlogger na nakasuot ng berdeng snail costume. Pinag-aaralan na ng legal team ng Highway Patrol Group ng Central Visayas ang kasong isasampa sa vlogger. Kahit ito'y humingi na ng tawad at lumapit sa pulisya. Maraming netizens din ang hindi natuwa sa sinasabing public disturbance at stupidity umano ng kanyang ginawa. Ayun. Alam mo, minsan no, kung ano-ano na lang yung mga viral content na ginagawa. Para mapansin. Para mapansin. Di ba, naalala mo, meron ding isa na nag-content na kunyari nangingidnap. Naalala mo yun? Tapos pulis na Pulis pala pala yung nasa paligid. Siyempre, rumispondi yung pulis na yun. Correct. Off-duty policeman. Pero, syempre, call of duty pa rin sa isang pulis ang kapag nakakita ka ng kapahamakan. Alam nga pabayaan mo yan. Hindi. Nasa dugo na nila di ba? Correct, To serve correct. and protect. Kaya yung mga ganito na mga content, no, sometimes nagiging insensitive yung ating mga correct. influencers, yung mga vloggers natin, not knowing, no, na maaaring parang hindi pala ito tama. Oo, negative ang epekto. Hindi lang para sa kanila, kundi sa kapaligiran na mismo. Attorney ka, matanong ko lang, gano'ng katagal siyang Yun na nga nagsususuan? Parang lang naman, Saglit? segundo lang naman yata. Tsaka sino nagbi-video sa kanya? From afar? From afar yun. So siguro, ang kanyang motivation ay makapagbigay ng aliw. Okay, Makapag-entertain. Ayan, mag-trending, ganyan. Pero may mga iba nga na hindi natuwa. Oo, kasi number one, hindi ako matutuwa kapag nakita ko yan. At kung halimbawa, ako yung sumusunod sa kanya, kasi delikado. What if hindi ko siya napansin, Attorney Cam? Di ba? Napilida na sagasaan mo. So what will happen? Di ako pa ngayon ang may kasalanan. Pero alam mo, nakalsada yan, daanan ng mga sasakyan, at talagang pinili mo na gumawa ng content dyan. Minsan nga may mga iba pa, di ba, sa mga escalator, yung mga nag-tiktok. Oo, yung mga nang-holding hands. O kaya kung ano pinapahid sa'yo, o kaya inaabot hindi, okay sa'yo. lang, parang sila, ilalagay yung phone nila, tapos Sayaw-sayaw. mag-tiktok sila, tapos hanggang sana, ang haba na ng pila. Okay. So, correct. hindi Isa na rin natutuwa yan. yung mga ibang, alam mo, okay lang. Nakakaabala. Okay lang na content ka sa mga pribadong lugar, huwag yung mga public places na katulad ng Tsaka, ganito. Attorney Cam, di ba yung mga nagtitiktok, mga sayaw-sayaw ganyan sa public Paano place? ulit? Ganyan. Ganyan. Parang hindi masayaw yan. Very tita naman Ano yung ba yan? galaw. Ano mo yung galawan na... Oo. Ano ba yan? Pag nakita niyo po si Miss Missy na gumalaw, parang Very giniyug-yug tita. lang po yung balikat. Yung ganyan lang. Attorney Cam, di ba ang dami nang na-snatch ng cellphone dahil sa mga ganyang pangyayari din. So, piliin po natin yung mga lugar na best
na safe tayo at safe din yung ating kapaligiran. Yes. At syempre, no, May kaso again, ba to? meron tayong mga traffic violations na nakasaad po sa LTO portal. Andyan naman yan. Andyan din po, of course, no, yung ating mga ini-enforce ng iba't ibang agencies like MMDA, although dito lang yan sa Metro Manila, no. LGUs, eto dito pasok yan kasi meron bang maaaring nilabag ito sa ordinance ng Municipality of Consolacion, Province of Cebu. Yan. Nako, ano yung na-violate niyang posible? Oo, kasi Attorney Cam. meron na tayong nakita na resolution kung saan nag-establish po ang municipality ng Consolacion ng traffic code. Ayan. Oo, may sarili silang traffic code. Oo. So, bukod pa sa sa ini-implement ng LTO, may iba pa. Oo. At nakalagay doon sa traffic code nila na kasama sa mga pinoprohibit, no? Bawal. Nagbabawal. Ay yung obstruction to traffic and sidewalk. Obstruction. So, hindi ka pwedeng pakalat-kalat sa kalsada at saka sa lakaran. Oo, tsaka yung tipong nakpahara-hara. Parang gano'n, di ba? Parang obstruction, pahara-hara. Oo, pahara-hara ka. Oo, kasi Nakakagambala ka kasi. May mga iba, di ba? Pag sinabi namang sidewalk yan, mga tao ang dadaan dyan. Correct. So, yung mga motorista, wag kang sisingit dyan. Uy, Attorney Cam. Oh. Alam mo ba kung ilang beses na rin ako Totoo yan. napirdi yung aking paglalakad sa sidewalk kasi may mga Motor na dumadaan Tapos dyan. bubusin ako. Bip, Galit pa sila. Mali po Tumabi yun. ka nga. Ha? Oo. Ito na nga yung tabi. Sidewalk po yun intended na For walking. lakaran po ng mga tao. Correct. Ewan ko ba naman yung mga motorista natin, na especially yung mga nagmomotor, pinipilit Doon dumaan, di ba? naisiksik yung sarili nila dun sa may sidewalk. Oo. Eto naman, si Snail Man, dapat nasa sidewalk. Kaso, Nandun siya sa may kalsada. Pinili niya sa kalsada at hindi yes. sa sidewalk. Eh, Halit dapat- din sa sidewalk siya, Attorney Cam. Wala sigurong problema. Magsa-sidewalk siya doon. Hakbangan lang siya ng mga tao. Gilid-gilid lang. Pero kasi ito, Sumbaka sila. ang tendency, kaya pag nasa gitna ka, di ba? Again, sabi nga ni Miss Thea, baka, hindi paano kung di nakita? Oo, hindi mapansin, nasagasaan Nasagasaan, ka. di ba? Papaano kung halimbawa na side sweep ka dyan, di ba? So, sino ngayon ang magkakaroon ng pananagutan? Siyempre, yung merong sasakyan. Oo, tandaan nyo, ang ating mga pedestrian, ay dapat dumatawid sa mga pedestrian lane, di ba? Eh, May mga kaukulang lugar, bawat Yes. tao at bawat sasakyan. So, dapat, sumusunod tayo, not only yung batas trapiko sa Manila, since meron silang local ordinance, dapat, susundin niya yan. Although, ang mitigating circumstance lang dito is yun nga, pumunta siya sa police at nag-apologize naman siya. Kaso, Attorney Cam, sabi, meron bang kaso yun na public disturbance? Meron yung obstruction to traffic and sidewalk nga. Obstruction. Oo, So, kasi ang definition nila dun sa kanilang traffic code, sa ordinance to, Attorney Cam. sa ordinance nila, yung nakalagay na willful violation of traffic rules and regulation, it is unlawful for any person Oy, to kahit do sino. or act any forbidden act or violate duly promulgated traffic rules and regulations. So, ibig sabihin, any person. So, kahit sino. Hindi ka pwedeng gumawa ng hindi dapat. Oo, na Gawin. maaaring lumabag dun sa mga batas trapiko nila at kasama na dun sa pinagbabawal yung obstruction to traffic and sidewalk. Oo, ibig sabihin nakahambalang ka, nanggugulo ka ng daloy ng trapiko, 'di ba? Binabalam mo ang daloy ng trapiko. Imbis na na maganda ang flow ng traffic, bumagal dahil nga may snail na nakaharap. Yung mga sabihin, Snail meron man. pong hayop na nakaharang, di masyha hayop. Naka-costume pero lang Attorney siya. Cam, ito nga maano ko na lang din. Paano ko sabihin niya na Ano siya? I identify as a snail. Wow, no, yung mga magagandang mga argument yan Oo. Pakiramdam ko po ako talaga isang suso. Oo. Kaya wag niyo pong gagambalain ang aking karapatang pantao dahil bilang malayang mamamayan ng bansang Pilipinas, karapatan ko rin po na ma-identify bilang suso. At Diba? bilang suso, Oh. mabagal po talaga akong makakapaglakad at makagagapang sa kalsada. Oo, tama yan, no? So, dalawa lang yan, Miss Thea, no? It's either dediretso ka ng mental, no? O pangalawa, dinadahilan mo lang yan to circumvent the law. Hoy, pinapalusutan ko lang ba? Oo. Hindi ko pinalulusutan. Para lumusot ka. Attorney Cam, Ginagamit mo ang insanity mo. Pinoproclaim mo na ikaw ay insane person at you are of unsound mind. I'm a normal snail. I'm a normal snail, Attorney Cam. Para makalusot ka dyan sa traffic violation na yan. Oh, di ba?
So, dalawa lang kahantungan ko. Oo, no, mental ka. Kulungan pa rin. Parehas Oo, kulong yung attorney ano ka. ba? Mateka ka. Wala namang kulong. Wala, Actually, in wala. fairness dun sa Walang kanila. kulong. Oo, sa kanila. May fine lang siya. Okay, magkano? Pag-obstruction. Alam mo, hindi ko lang alam kung na-amend na ito. Parang 500 pesos yung nakatalagad before. Kasi this is Anong year pa yan, attorney? 2000, ano pa to? Baka, kasi kadalasan naman mababa lang ng mga penalties, fines natin. In fact, nga sa mga local ordinance, meron dyan kapag nagkakaroon ka ng pagkakamali, pinapag-community service kay. Linis ka, mga ilang oras ka dun sa ano. Oo. Nakakaloka, Walis-walisan. di ba? Ano? Alam mo, nagkamali yung mga anak nyo, no? Na mga binatilyo. Minor de edad. Tapos, yun nga, no? Maglinis. Yung mga nanay ang naglilinis. Bakit yung nanay? Kaya nga, ihayaan nyo po na maglinis ang mga anak ninyo para matutunan nila at alam nila na Correct. sila ay nagkamali. Oo, dapat sila, kung sino nagkalat siya, magligpit. Oo. Yes. Kesa naman sa future, pagka mature na yan, baka mailigpit sila. Diba? Diba? Kaya dapat ngayon pa lang tinuturo natin sa mga kabataan yung tama. Tamang asa. Tamang asa. Oo. At saka again po, reiterate lang namin yung sidewalk ay para sa mga Tao. na naglalakad. Correct. Oo. Pwede rin si jogging. Huwag niyo po busina-businahan, utang na loob. Nasa-stress talaga ako, Attorney Macam, kasi usually, di ba, nasa likod mo ngayon yung mga sasakyan na, kasi nga, feeling ko safe naman na ako dito kasi sidewalk na to, tapos bibusinahan ka ng nakamotor. Yes. Tapos di ba? That's so unfair. Yan. Ngayon no, dati nung pandemic, yung mga bike lanes natin. Ayan. So, lumaganap. Lumaganap, Nagkaroon ng no? mga bike lanes. Ngayong wala Wala nang na. pandemic, no, very seldom na rin ako nakakakita na gumagamit ng bike lane Kasi hindi naman na talaga siya nagagamit, Attorney Cam, ng totoong bike. Kadalasan, motor yon o kaya nagsisteping na din doon yung mga sasakyan, mga typical motorista. At that time, kaya lang po nag-implement ng bike lanes kasi nga marami nang bumili ng bike kasi nga Correct. walang mga sasakyan. Dahil bakit? Lugi ang mga sasakyan kasi ilang tao lang yung nakasakay. Lugi sila sa krudo. Oo. Diba? Pinaka kasi na mode of transportation during the pandemic is bisikleta. Exercise ka pa. Correct, Diba? 'di ba? Kasi gusto mong patibayin yung iyong katawan. Pero ano kayang motibasyon ni Snailman kung bakit siya nag-costume at nagpakasuso sa kalsada? Oo nga, gusto Ano niya baka kasi- gusto niya ba siyang gagaan siya, ganyan? Hindi, gusto niyang mag-entertain tsaka dumami siguro yung mga followers niya, yung content, di ba? Alam mo naman kapag mga content creator, shout out muna tayo. Hi kay Maricor Angeles. Katuwa naman po experience niyo sa pagdadrive, Miss Tia, sabi niya. Sabi ni Oyster Lior. Ayan, Manila, Lagos Nilad, tandaan bawal ang private vehicle sa extreme left for PUVs. Nababaan at sakayan papunta sa underpass. Dapat sa outer right lang. Ang private vehicles going to Lagos Nilad, kundi may merienda ka dapat sa Ayun yung enforcer. sinasabi ko sa'yo, Attorney Cam, Na di ba? mapapahinto Yung Lagos sa'yo. Nilad nga yun, yung tinutukoy mo rin isa pa kanina. Lagi po kaming nalilito talaga sa ibabaw ilalim. Oo, Kasi hindi kapag- naman kung top or bottom. So Nagkaguluhan nakukot kami sa gitna. Ano ba, magtatap ba tayo? Magbobottom ba? Di ba? diba? Ibabaw ba? Ilalim ba? Yan. Di ba? Lois Sasagon, hello po Maricor, and Valentino Ponsha. Sabi niya, inaabangan ko, may inaabangan siya daw sa The Netherlands. Ivy Gutierrez, good evening. At Maricor Angeles, Alex Mags, and Luis Sagun. Ayan, wait lang. Check ko pa yung ano. Tsaka kaya dapat talaga bilang mga motorista din, dapat sumusunod talaga tayo sa dapat talaga tayo sumunod sa batas trapiko para hindi tayo nakaabala, hindi rin tayo maaabala. Jim Rose Perez Antolin, taga Tacloban daw siya. Amon Biton, Grace Recta, Caferino Pancho, Evelyn Malubay, Elmer Bayudan, Sonia Asumen, and Feli Famularcano, Vin Alcaj. Mamaya, tuturuan naman namin kayo kung anong gagawin nyo pag nahuli kayo ng traffic enforcers. Di ba pwedeng katulad ng una kong ginawa? Ano, umiyak? Or ang ginawa niya, Attorney Cam, dati, naglagay. mga kabataan pa, susunod na lang talaga. Nakakahiya itong dalawang to, sabi nila. Ano ba? May mga pinagdaanan.
Mga bata pa po kami noon. Kaka-graduate lang po namin. Wala po kami muwang Ako sa nga, buhay. bagong salta pa lang po ako sa Maynila. Galing po ako ng bundok. Wala po kami muwang sa buhay. Pero ngayon kaya na po namin Opo. ipaglaban na kami karapatan. Paglalaban po namin ang aming karapatan. Oo. As long as tama. Okay. Oo. At ipaglalaban natin yan mamaya sa pagbabalik. Anong gagawin ninyo kapag alam nyong nasa tama kayo at hinuli kayo ng traffic enforcer? Hindi maglalagay. Hindi maglalagay. Hindi rin iiyak. Ito ang gagawin nyo. Mamaya sa pagbabalik. Kasama po si Attorney At Cam. Peyo Pecha Corpus. Oras po natin ang 18 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kasama pa rin ninyo para sa mga kalokohan. Hindi naman. At saka namang legal. Sabi, usapang legal, ba't usapang kalokohan Hindi na yung lumalabas, naman. Attorney Cam? Kasi pag experience talaga nakakaloka di ba? Oo. Tsaka nakakatuwa. Ayan. Kasi isipin natin, hala, ginawa natin to. Pinagdaanan talaga natin Oo, kasi to. Normal lang po kaming mga tao. Oo, na ano din po, na Nadadarang at natutok sa rina. na hindi pa alam dati, di ba? Syempre, Oo. kung anong kalakaran ba Oo, talaga. ano ba Tsaka dapat ang gawin? Anong dapat gawin at Ano that ba time? talaga dapat ang gawin, Yes. Attorney Cam? Again, kanina, sabi ko nga pag nahuli ka po ng traffic enforcer at alam mo na tama ka Okay. at maaaring bala ka lang Kotongan. Again, hindi natin nilalahat ng traffic enforcers. May mga kakilala po tayong mga traffic enforcers Matino naman. matitino po at mababait. Okay, ang gagawin mo, syempre, kailangan dyan, i-issuehan ka kasi ng ticket. Okay. Doon sa ticket na yon nakalagay kung ano ang iyong Violation. violation. Kasi meron niyang corresponding na Penalty. Minsan may, ay, sir, itong penalty na to, sir. Pag DTS nakalagay yun, Attorney Cam, disregarding traffic sign. Sabihin nila, 3,000 to, sir. Uy, grabe. May mga ganon. Pero pag sa akin mo inareglo to, Oo. 1.5 na lang. Oo, Grabe 1,000 na lang, ganon. No? Anyway, Oo. so pag alam mo Na? na, yun nga, no, merong traffic violation na binigay sa'yo, pero alam mo na hindi naman tama ang call niya, Okay. pwede mong tanggapin yung ticket, pero ilagay mo sa ticket, under protest. Oh. O kaya, with reservation. With reservation. Ay, ikaw maglalagay nun. With reservation. Yes. Ano mo dyan? Hindi niya- hindi niya ma- Hindi na ganun. Baka hindi niya ilagay yun. Ah. Kasi alam niya yun eh. Under protest. Ibig sabihin, binigyan ka ng ticket, tinanggap mo yung ticket. Oo. Ang Bilang pa- pagrespeto Oo, sa kasi kanyang syempre, ang pagdidikit pangit sa'yo. naman makipag-away ka. Sometimes, Ay, yan. huwag yung gagawin Oo. yan. Oo. So, ang gawin mo, tanggapin mo yung ticket, ilagay mo, with reservation or under protest. Okay. So, ibig sabihin, pag pumunta ka at sinetal mo yung bill na yan, yung ticket na yan, rather, ipapatawag. Oo, yung nagniket sa'yo. Yes. Tapos doon kayo paghaharapin at doon papakinggan kung Yung panig ninyong panig bawat ninyong parehas. dalawa. Oo, hindi yung basta bayad ka lang. Oh. So, yun. Ikaw ba, Attorney Cam, kasi di ba remember dati nag-NCAP din? Meron ka bang, na-awardan ka ba niyan? Ng ano? Ng NCAP? NCAP? No contact apprehension. Ay, wala naman. Ay, Sa talaga? awa ng Diyos. Sigaw na. Marami kang award dyan eh, di ba? Pero di ba diniklara na yan na ano, di ba? Wala na Parang- kasi, pero Oo. Attorney Cam, Kasi paano mo naman ipagtatanggol yung sarili mo? nakalagay naman daw doon na pwede mong iprotesta rin. May Yes. notice din naman siya. So, dahil nga may picture. So, kailangan. Alam mo, nakakatuwa, sino yung judge sa ibang bansa na sikat na sikat? Di ba? Na pinapanood puro natin. traffic, rules Puro traffic ng- violations. Pero ang ganda niya magpayo. Oo. Ang ganda niya kung paano siya Parang mas straighten talaga yung pananaw mo sa buhay dahil sa kanya. Yes. Believe tayo sa judge na yun eh. Oo, binayaran ko naman yung Attorney Cam kasi alam ko naman Sikat yun. sa Providence yun eh. Parang ganon. Sino ba yung judge? Hindi ako mapakali. Wait lang. i-googles mo, I-google i-googles ko. mo. Chat GPT. Judge na Traffic violations. sa may TikTok. Sikat sa TikTok yun. Tama ba yun? Ayun. Ayan, sino? Si Judge Frank DiCarpio. DiCarpio. Oo. Ayun. Sikat na sikat. Tapos ang dami nagpapadalang mga amount Okay. na donation Gifts? sa court na yon. Tapos ang bili nila, bahala na si judge kung kanino niya i-apply. For example, merong nag-violate and aminado siya na merong violation. So may penalty. Wala siyang pera. Cannot afford. Oo. So Okay. it's either pwede Doon niya ilagay. i-apply ni judge Oh, doon. that's so Ganon. nice. Ganon. So, very good. So ngayon tayo, kung kayo nahuli, huwag kayong makikipag-away. Oo, bakit ako din nakilong-hilo ko pag kami nakikipagsabutan Kasi lalo po kayo sa nakikipag-away, traffic enforcer. lalo po magagalit yung traffic enforcer sa inyo. Ang init-init na nga nila.
Ang init-init ng sitwasyon nila, ang init-init pa ng ulo ng kumakausap sa kanila. Ano nila mangyayari? Di ba puro init na lang ng ulo ang namamayagpag, namamayani. Dapat yung isa kalmado lang. Kapag ka tinikitan ka, tanggapin mo, wag ka na, bakit? Ba't siya hindi mo inuli? Alam mo, May nakakatuwa ganyan. lang no, doon sa may carousel. No, It's a bus carousel. bus carousel. Saludo tayo sa mga ano dyan, yung mga nanguhuli dyan. Ay, okay. Kasi Saig? talagang, ano sila talaga yan, talagang strict sila. Yes. Wala tong palakasan. At Yung- ang nakakatuwa, yung meron bus silang lane, correct. body camera. Diba? Ay, oo, kasi nagkatibayan talaga. Alam mo, Attorney Cam, speaking of which, naalala ko lang, Yes. ang dami ng motorista, mga nagbomotor, ang na-aksidente dahil nga, pag kinakawayan sila, kasi dumaan sila ng bus lane, imbis na pumara na lang sila, yung iiwasan pa nila. So, nasisemplang sila. So, biruin mo ilan ng mga sikat na mga personnel Mga from prominente, Chavit correct. Singson Oo, mga prominenteng to tao. Tulfo, anak ni Tulfo na 2 beses nahuli. Pacquiao. Si Congressman ba yun? Tapos sino ba yung last yung ano daw po ng PNP chief? PNP chief. Oh, oo. diba? So, Convoy talagang niya. in fairness, talagang medyo strict Dahil ang sila batas doon. ay hindi namimili. Yan, ganyan. Magaling. Kaya Dahil naman talaga ang batas ay dapat ini-implement sa lahat. Hindi sa kung sino lang at hindi sa kung iilan lang. Dapat para sa lahat. Yan. Ang batas ang ating kaagapay. Di ba? Pwede na. Miss Nea Pecho Corpus, para saan? Sa 2032. Ah, ang tagal pa. Hindi pa ako prepared. 2032. Wala naman tayong balak pumasok sa linyahan ng politika. Mga kababayan. Paano ba yan? Sige nga. Parang kilala ko yan. Ay, tuloy mo. Sa darating na halalan, Okay. piliin po ng tama ang ating ipaglalaban. Diba? Kasi namamaos na talaga yung ating mga politiko kapag diba, kakakampi. Kaya napaos. Namamaos. Namaos na. O, pag-ingatan nyo rin yung mga boses ninyo, Attorney Cam. At saka, ayun pala sasabihin ko, Attorney Cam, ngayon medyo prominente na yung paggamit ng wangwang. Sino-sino lang. Kasi ayun nag-usapan naman, na rin balik natin na ng naman traffic Di ba traffic rules din yan? Madaling araw nagwawangwang pa. Di wow. Di ba? Oo. Wala naman ang traffic. Oo. Tapos hindi lang yun. Hindi mo alam kung sino yung mga nagwawangwang na yan. Di ba? Kung sino-sino na lang ata nakakagamit ng wangwang Pwede ba ulit yun? Di ba dapat, dati parang nawala na yung wangwang Oo. Tapos nabalik na naman sila. Kaya ngayon, pagka yung ibang motorista tuloy, hindi mo maiwasan, nagdadamot ng kalsada kahit may naririnig na wangwang. Kasi feeling na invalid naman yung nakikiwangwang lang na yan. Kaya minsan, ang dami ng emergency, hindi pa rin nakakadaan yung emergency vehicle. In fairness sa mga motorista, na differentiate ko lang, maalala ko lang. Alam niyo po ba na mas mabait ang mga lalaking nagdadrive kaysa sa mga babaeng nagdadrive? Aminin mo yan! Hindi ko mabait. Hindi. Alam mo kung bakit? Bakit? Kapag sisingit ka, no, halimbawa, magsisignal ka. Merging. Grabe Grabe hindi naman. yung merging. Parang sisingit ka. Magkano ka ng lane? Oo, switch ka ng lane. Change lane. Oo. Okay. Pag nakita ng lalaki na babae ang driver talaga, Pagbibigyan. pinagbibigyan. In fairness, andun pa rin yung pagiging gentleman ng mga motorista natin. Na Huwag ka. lalaki. Na lalaki. Pag mag-change ka ng lane, Tas kahit ilang signal ka pa, nagmakaawa ka na, pag hindi ka pinagbigyan, pagtingin mo, babaeng driver yan. Talaga ba? Madamo talaga mga babae. Bakit? Ayon yan sa... Survey? Hindi, obserbasyon ko. Baka based sa obserbasyon nila. Siguro ilang beses ka na natatraffic, Attorney Cam, kaya na-observe mo yung Hindi ganyan lang din yan. Tsaka ilang beses din ako nakita na pag Madamot ba sumisingit, ako mag-drive, Attorney Cam? gasgasera ka, kaskasera. Hindi ka madamot pero kaskasera ka. Kala mo hindi kita ilalaglag. O bakit ikaw? Ay, mabagal pa sa mabagal. Kaya ka na bubundol. Sobrang bagal ko, nabundol ako sa likod. Siya po talaga, idol ata ni Snailman. Tapos nabundol ako. Siya rin yung kasama ko, si Miss Tea din yun. Kami lang po talagang dalawa ang nagmamahalan. At nagdadamayan. Nagdadamayan. Hindi po Oo. namin alam kung sino ang may balat sa aming dalawa. Basta traffic rules and regulation violation, lagi kami dyan. Pero, Aral yun na lang. po kami. Natuto na po Actually, kami. wala naman traffic Nag-mature. violation, incident report. Nga ganun, Oo, diba? oo naman. Kasi Ayan. di ba maiwasan kalsada, traffic, Ako, diba? sabi nga nung iba nung talagang, pag first time driver ka, mainit ulo niyan pag yung nagasgasan, naanuhan. Gasgas Pero- lang ha. Oo, pero, pero- mapapansin mo, Habang tumatagal- habang tumatagal, marirealize ng driver na yun na, Hayaan mo na yan. gas-gas. Gas-gas lang yan. Correct. Diba? Mako-correct yan. Kasi kasama yan sa Experience. at wear and tear. Tear. Diba? Kasi kung ayaw mo magasgasan ang iyong Huwag sasakyan, mong gamitin. at lagyan mo ng
kulambo. Oh, di ba? Yung pang cover. Car cover, Oo, di ba? di And ba? kung ayaw mo magagastosan, huwag kang bibili ng sasakyan. Yun talaga yun, attorney ka, Oo. di ba? Kung ayaw mo uminit ang ulo mo sa traffic, huwag kang mag-drive. Di ba? Mag-commute ka. O kaya mag-ride-hailing app ka. Ayan, mag-commute ka, sumakay ka ng MRT, makipagbaliyahan ka doon. At doon ka maha-high blood. Ibang klaseng high blood Ibang naman klaseng yun. high blood. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin. Ang bilis mo ng oras. Pag tayo nagkakwentuhan. sabi nila, itong dalawang to, makasalanan. Nakasama niyo po ako po si Attorney Cam. Ako po si Thea Pecho Carpuz. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.